bago tayo magsimula, tayo ay manalangin muna. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubayan mo po kami sa araw na ito. Naway bigyan mo po kami ng malinaw na pag-unawa at pag-iisip. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Umupo na po mga bata. Okay, bago tayo magsimula sa aralin na ito, may mga alituntunin si teacher na dapat niyong sundan. So, una, makinig ng mabuti. Ikalawa, huwag mag-ingay. At ikatlo, itaas ang kanang kamay kung kayo ay gustong sumagot. Naiintindihan ba mga bata? Opo, ma'am. Okay, mabuti naman. So, magandang umaga ulit, grade 4. Magandang umaga po, ma'am. So, may papakita akong larawan sa inyo at ito ay inyong huhulaan. Naiintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Unang larawan. Ano kaya ito mga bata? Cyril, ano po ito? Naliligo po, ma'am. Okay, tama. Ano ba ang iyong interpretasyon, Marife? Naliligo gamit ang sabon, ma'am. Okay, tama. Ang batang ito ay naliligo at naglilinis ng kanyang katawan. Okay. Ano nga ang unang larawan na inyong nakikita? Batang malinis sa katawan. Okay, tama. Ang unang larawan ay batang malinis sa katawan. So, ito naman na ikalawang larawan mga bata. Ano kaya ang nakikita nyo? Marife? Batang madumi. Okay, batang madumi. Ikaw naman, Cyril, ano ang interpretasyon mo sa larawang ito? Batang madumi, hindi naliligo. Okay, tama. Ang batang ito ay madumi at naglalaro sa putikan. Okay. Ang batang ito naman ay batang marumi sa katawan. Okay, ang unang larawan ay batang malinis sa katawan at ang ikalawang larawan ay batang marumi sa katawan. So, meron na ba kayong idea sa aralin natin ngayong umagang ito? Sige po, Cyril. Harap. Ikaw mo. Okay, Cyril, ano nga ang ideya mo sa umagang ito? Paano ang ating tatalakayin? Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa ating sarili. Okay, tama. Ang ating tatalakayin ngayon ang tatalakayin natin ngayong umaga ay ang tungkulin sa sarili, kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa sarili. Okay, pakibasa nga kung inyong naintindihan. Tungkulin sa sarili. Kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa sarili. Okay, tama mga bata. Ito ang ating tatalakayin ngayong umagang ito.
Ngayon naman mga bata, may inihanda akong kwento dito at inyong sasagutan pagkatapos ko itong basahin. Naiintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Meron ako dito kwentong ang magkaibigang si Lino at si Dino. Ang magkaibigang si Lino at si Dino. Teka lamang mga bata, ha? Oops. Okay, handa na ba kayong makinig mga bata? Opo, ma'am. Mukhang inaantok ang mga bata ngayong umaga. Handa na ba kayo makinig mga bata? Opo, ma'am. Okay, ating babasahin ang kwentong ang magkaibigang si Lino at si Dino. Okay, si Lino at Dino ay magkaibigan. Ano nga sila? Magkaibigan. Okay, nakikinig mga bata. So, si Lino at Dino ay magkaibigan na magkapit-bahay. Ano nga sila? Magkaibigan At magkapit-bahay. Okay. Araw-araw silang naglalaro sa bakuran matapos gumawa ng takdang aralin. Si Lino ay kilala sa pagiging malinis. Lagi siyang naliligo, nagsisipilyo at inaayos ang kanyang gamit bago matulog. Ano nga ang ginagawa ni Lino? Marife, please stand. Kung sasagot po. Naliligo, nagsisipilyo at inaayos ang kanyang gamit bago matulog. Okay, magaling Marife. Ngunit samantalang si Dino naman ay madumi madalas, hindi naliligo at laging nagkakalat ng basura sa kanilang bakuran. Sa Iriel, ano nga si Dino? Ano ang ginagawa ni Dino? Madumi madalas, hindi naliligo at laging nagkakalat ng basura sa kanilang bakuran. Okay, magaling sa Iriel. So, isang araw daw, nagkasakit si Dino. Nilagnat siya at hindi makapasok sa paaralan. Nalaman ng doktor na nakuha niya ang sakit dahil sa dumi at kakulangan sa kalinisan. Nang gumaling si Dino, napagtanto niya na ang kahalagahan ng pagiging malinis. Simula noon, lagi na siyang naglilinis ng sarili at tumutulong kay Lino sa paglilinis at masigla. So, muling naglaro si Lino at Dino, ngunit ngayon, parehas na silang malinis at masigla. Yon ang aking inhandang kwento. So, may mga hinhanda rin akong katanungan tungkol sa aking kwento ngayong umagang ito. Okay, unang tanong. Ano ang pamagat ng ating kwentong binasa? Okay, Cyril? Ang magkaibigang si Lino at Dino. Okay, very good, Cyril. Bigyan natin ng palakpak. 3 bagsak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Okay, gayahin nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Okay, magaling, Cyril. Ikalawang tanong. Sino naman ang mga tauhan sa kwento? Okay, Marife? Si Lino at si Dino. Okay, magaling rin si Marife. Bigyan natin ng Darna clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Darna! Very good. Ikatlong katanungan. Bakit nagkasakit si Dino? Okay? Sino makakasagot? Nagtaas ng kanang kamay. Okay, Cyril? Bakit nagkasakit si Dino? Kasi si Dino ay madumi madalas, hindi naliligo at laging nagkakalat ng basura sa kanilang bakuran. Okay, tama si Cyril. Si Dino ay madalas na hindi naliligo at nagkakalat ng basura sa kanilang bakuran. Okay, ikaapat na katanungan. Ano ang dapat nating gawin para hindi tayo magkasakit? Itaas ang kanang kamay kung gusto niyong sumagot. Ano ang dapat nating gawin para hindi tayo magkasakit? Okay, Marife? Dapat ay lagi tayong maglinis ng ating sarili. Okay, tama. Dapat palagi tayong maglilinis ng ating sarili, maligo at magpabango ng ating katawan. Okay, huling katanungan. Ano ang aral na makukuha ninyo sa kwento?
Okay, ano ang aral na nakuha mo sa kwento, Cyril? Kailangan na lagi tayong malinis sa ating katawan upang hindi tayo magkasakit. Okay, magaling! Dapat palagi tayong malinis sa katawan, naliligo araw-araw upang maiwasan para maiwasan natin huwag magkasakit. Magaling mga bata, palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay. Okay, ang ating tatalakay na pag-aayos sa ating sarili at kalinisan. So, ang pag-aayos at pangangalaga sa sarili ay mahalaga. Bahagi ito ng ating tungkulin bilang kabataan dahil dito natin malalaman ang kahalagahan ng pag-aayos ng ating sarili. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, tatanggalin ko muna ito ang ating binasang kwento. Okay. Narito ang mga halimbawa na pagbabago sa sarili kung kayo ay nagbibinata o nagdadalaga na. So, ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Okay, Cyril? Mga babae. Okay, tama si Cyril. Ito ay mga kababaihan. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Dapat pa niya ano? Hindi talaga sa mundo. Kaya andali lang pa. Stick lang. So, ano hindi na ako yun? Ako na yung pictures ulit. Main na lang ako. Pero pala ko rin. Sige. Anong picture mo? Little na little. 14. 15. Salo pa, salo pa. Okay, ang unang larawan ay ang mga kababaihan. Okay, ito namang ikalawang larawan. Marife, ano ang nakikita mo sa ikalawang larawan? Mga lalaki. Kalalakihan. Okay, mga kalalakihan. Okay, ang ikalawang larawan ay ang mga kalalakihan. Naiintindihan ba? Ito Oo, ma'am. ang mga kalalakihan at mga kababaihan. So, unahin natin ang kababaihan. Ang kababaihan, kayo ay magkakaroon ng buwan ng dalaw kung kayo ay nagdadalaga na. At kayo ay titigyawatin. Alam niyo ba ang titigyawatin? Opo. Opo. Okay. At lalaki ang inyong dibdib or ang inyong mga dede kung kayo ay mga babae. At magkakaroon kayo ng buhok sa inyong masyelang katawan. Naiintindihan ba? Sa mga kababaihan, mga bata? Opo, ma'am. Okay. Sa kalalakihan naman ay ang paglaki ng katawan. Ang mga kalalakihan ay lalaki ang mga katawan, magtatangkad, pagbabago ng boses, at pagkakaroon ng tigyawat. Okay, kung kayo nga ay nakinig sa akin, ano nga ang mangyayari sa mga kababaihan kung ito ay nagdadalaga? Marife? Magkakaroon ng buwan ng dalaw at tatagyawatin. Okay, magkakaroon ng At lalaki ang dibdib. okay, lalaki ang dibdib. Titigyawatin at magkakaroon ng dalaw. O sa kalalakihan naman. Okay, Maria Cyril?
Magbabago ang boses, titigyawatin at tatangkad. Okay, tama. Sa kalalakihan naman ay lalaki ang katawan, titigyawatin at magbabago ang boses. Okay, magaling talaga ang aking mga estudyante ngayong araw na ito. Okay. Pero ito naman ay natural sa inyong mga kabataan, ang pagkakaroon ng tigyawat, paglaki ng katawan, pagbabago ng inyong boses, at pagkakaroon nyo ng tigyawat. So, meron akong ipapakita ng mga kagamitan sa pangangalaga sa inyong mga sarili. Handa na ba kayo makita ito? Opo, ma'am. Okay, mukhang handa na si Maria Cyril at si Marife. Okay, una. Ano kaya ito? Saan nyo ito makikita? Surun. Okay, taas ang kamay. Maria Cyril, ano po ito? Suklay po, ma'am. Suklay. Okay. Saan ito ginagamit, Marife? Sa buhok ko. Okay, sa buhok. Ang suklay ay ginagamit sa buhok para ito ay maging maayos. Para matanggal ang puto. Ano na? Okay. Meron naman akong ikalawang larawan na ipapakita sa inyo. Okay. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Okay, magaling. Dalawa-dalawa silang tumataas ng kamay, Marife. Toothbrush, saka toothpaste. Toothbrush at toothpaste. Opo. Okay, tingnan nga natin kung toothbrush at toothpaste. Okay, tama si Marife. Toothbrush at toothpaste. Saan naman ito ginagamit, Maria Cyril? Sa ngipin po, ma'am. Okay, sa ngipin. Okay, ginagamit ang toothbrush at toothpaste para okay. Okay, ang toothbrush at toothpaste ay ginagamit sa ating ngipin para ito ay maging malinis. Naiintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, magaling. Naiintindihan nyo ang ating tinatalakay ngayong umaga. So, meron pa akong ipapakita sa inyo. Okay. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Marife? Deodorant. Deodorant. Okay. Sino makakapagbigay kung saan ito ginagamit? Okay, Maria Cyril? Sa kilikili po, pangtanggal ng putok. Okay, pantanggal ng putok. Grabe naman yan. Okay. Ang deodorant ay ginagamit sa kilikili para hindi mangamoy ang ating kilikili kung tayo ay nasa labas, nasa bahay, o kung nasaan pa man. Okay. Meron pa akong ipapakita. Ito. Ano po ang nakita niyo sa larawan? Okay, Cyril? Sabon po, ma'am. Sabon at okay, okay, Cyril. Sabon at shampoo. Sabon at shampoo. Okay. Sabon at shampoo. Okay, tama si Cyril. Sabon at shampoo ang nasa larawan. Okay, saan naman kaya ito ginagamit, Marife? Panlinis ng katawan, buhok, at mukha. Okay, tama, Marife. So, ginagamit ang shampoo at sabon sa ating ulo. Ang shampoo ay sa ating ulo at ang sabon naman sa ating katawan para ito ay maging mabango at maging malinis. Okay, huling larawan mga bata. Okay, huling larawan. Ano po ang nakita nyo sa huling larawan na aking pinapakita sa inyo? Okay, Cyril? Nail cutter at kuko. Nail cutter at kuko. Okay, tama. Nail cutter. At kuko. Nail cutter at kuko daw. Okay, tama naman. Nail cutters. So, ang nail cutter ay ginagamit sa ating kuko para ito ay maging malinis at hindi maging matulis. At para hindi rin ito makasakit sa ating kapwa kung tayo ay nakikisalamuha. Okay. Okay. Isa-isahin nga natin kung talagang kayo ay nakinig sa ating kung talagang kayo ay nakinig sa aking mga pinagsasabi dito sa unahan. Unahin natin ito.
Okay, tama. Toothbrush at toothpaste. At ang ikalawang larawan, Marife? Nail cutters. Okay, nail cutters. At ang ikatlo, Deodorant. deodorant. Tama. Okay, ang ikaapat, Marife? Sabon at shampoo. Very good, mga bata. Tunay nga na kayo ay nakinig. At ang huling larawan, sa ilim? Supply po, ma'am. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil kayo ay nakinig sa aking mga tinuro sa inyo. Okay, tandaan nyo mga bata na ang kalinisan ay napaka-importante sa ating katawan para tayo ay manatiling malusog, malakas, malinis at kapag tayo ay nagdadalaga, ito ang ating mga gagamitin. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Kung ito ay inyong naintindihan o naunawaan, ang kalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa sarili, tayo ay magkakaroon ng katanungan tungkol sa ating mga tinalakay na aralin. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Okay, handa na ba kayo mga bata? Opo, ma'am. Okay, unang katanungan ni teacher. Ano ang mga kagamitan ang para sa ating kalinisan ng ngipin? Okay, Maria Cyril? Toothbrush at toothpaste. Okay, magaling. Toothbrush at toothpaste ang ating panglinis sa ating mga ngipin. Okay, ikalawa. Ano ang kagamitan ang ginagamit para maging malinis ang ating mga kuko? Okay, Marife? Nail cutters. Okay, magaling. Nail cutter. Ito naman ay para maging malinis ang ating mga kuko. At ang ikatlo ay ano naman ang ginagamit na kagamitan para maging maayos ang ating mga buhok? Okay, Cyril? Supply po, ma'am. Okay, ang supply ay ginagamit sa ating buhok para ito ay maayos tingnan. Okay, ikaapat. Ano ang dapat nating gawin para tayo ay palaging malinis araw-araw? Marife? Maligo. At Maligo magsabon. at Magsabon. magsabon. Okay, tama. Maligo at magsabon para tayo ay malinis, mabango at kaganda-gandang tingnan. Okay, huling katanungan. Ano ang kahalagahan ng paglilinis at pag-aayos ng ating sarili? Cyril? Para tayo ay laging malinis at makaiwas tayo sa sakit. Okay, tama. Kailangan natin mag-ayos ng ating sarili para tayo ay makaiwas sa sakit at maging malusog lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Palakpakan natin ang lahat ng sumagot. Okay. Nais ko na gamitin nyo ang lahat ng kagamitan na ito para kayo kung kayo ay nagdadalaga at nagbibinatana, para kayo ay palaging malinis at malusog ang katawan at upang hindi kayo magkasakit. Alagaan at mahalin nyo ang inyong katawan o inyong sarili. Naintindihan ba? Opo, ma'am. teacher. Okay. Okay, ngayon naman kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Okay, unang pangkat. Dito ay unang pangkat si Maya Cyril. At ang ikalawang pangkat dito naman sa grupo ni Marife. Okay, ang unang pangkat, magpakita lamang ng tamang paraan ng pag-aayos sa sarili. Naintindihan ba, Maria Cyril? Opo, ma'am. Okay, sa ikalawa, magpakita ng wastong paggamit ng mga gamit sa personal hygiene. Okay? Naintindihan ba, Marife? Okay. May rubrics ako may rubrics si teacher para ito ay inyong sundin. Una, ang 5 points ay dapat malinaw, umaayos ang inyong pagtanghal dito sa unahan. Okay, ang 4 points, di masyadong malinaw, umaayos na pagtanghal. At ang ikatlo ay di maayos at malinaw na pagtanghal. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, sige nga, ang pangkat una, Maria Cyril, nais mo pong ipakita mo ang paraan ng pag-aayos sa sarili. Pwede mo po gamitin ang mga larawan nandito sa unahan. Okay, style mo higaan na. Okay. Itaro mo siya dito. Ako
ay naliligo at nagsasabon ng aking katawan upang mabango ako araw-araw. Okay, magaling. Palakpakan natin si Maria Cyril. Okay, ikalawang pangkat, Marife. Nais mo pong ipakita ang wastong paggamit ng mga personal hygiene sa ating katawan. Okay. Ako ay nagsusuklay para maayos lagi ang aking buhok. Okay, magaling. Magaling mga bata. Si Marife ay nagsusuklay ng buhok para palagi itong maayos tignan. At syempre, para tayo ay maging maganda sa mga paningin ng ating mga kaibigan. Okay? Magaling. Palakpakan natin ang mga tumangkad. Okay. Okay, sa araw-araw na kayo ay naliligo at naglilinis ng inyong katawan bago pumasok. So, paano ka sa araw-araw kayo ba ay naliligo? Opo, ma'am. Okay, paano ka nagiging maayos sa pagliligo, Cyril? Hindi ka sa naliligo. Sige na, balik ka. Sinasabon ko po ang aking katawan, ma'am, at nagsashampoo po ako araw-araw para mabango ang aking buhok. Okay, magaling. Tama. Dapat kung kayo ay naliligo, kayo ay nagsashampoo at nagsasabon. Okay. Paano nyo nalilinisan ang inyong katawan kung kayo ay naliligo? Ikaw, Marife, paano mo nililinisan ang inyong katawan kung ikaw ay naliligo? Nagsasabon. Ano pa? Ano pa yung ginagawa mo? Nag-aano ka ba na naghihilod ka ba, Marife? Opo. Okay. Tama yun. Dapat kayo ay maghihilod or gagamitin nyo yung panyo para kayo ay mawala ang inyong mga libag-libag sa inyong katawan. Okay. Kung kayo ay magdadalaga at magbibinata, gagamitin nyo ang aking mga ipinakitang larawan kanina para kayo ay manatiling malinis at maayos sa katawan. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Okay, dito na tayo sa ano ang kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa sarili? Okay, dito nga tayo Maria Cyril. Ang kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga sa ating sarili ay upang makaiwas tayo sa sakit at lagi tayong malinis sa araw-araw. Okay, magaling. Dapat maging malinis tayo araw-araw at palagi tayong naliligo. Okay, paano natin maipapakita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng wastong pananamit o asal? Paano mo ito mapapakita Marife? Okay. Paano natin maipapakita ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng wastong pananamit o asal? May papakita natin ang Yan muna lang. May papakita natin ang paggalang sa sarili sa pamamagitan ng wastong pananamit. Kung tayo ay magsusuot ng maayos na damit at malinis, tayong tingnan at mas gagalangin tayo ng ating kapwa. Pag tayo ay maayos kung manamit sa ating sarili. Okay, tama. Kung tayo ay maayos manamit sa ating sarili, syempre tayo ay gagalangin ng mga tao. At hindi sila magsasalita ng kung ano pa man sa ating katawan. Tama ba? Opo, ma'am. Okay, kung kayo ay magdadalaga at magbibinata na, ayusin nyo or dapat maayos ang inyong pananamit. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay. Ano ang mga kagamitan na dapat nating gamitin para tayo ay maging malinis sa katawan? Okay, Cyril, tumayo po. Toothpaste at toothbrush, Ano pa? suklay, shampoo at sabon, deodorant. Okay, magaling si Cyril. Ang ating gagamitin na mga gamit para maging malinis ang ating katawan, suklay, shampoo, sabon, toothpaste, at deodorant. Okay, mahusay. Okay, meron akong mga katanungan sa inyo. Okay, unang tanong. Ano ang layunin ng pag-aalaga sa sarili? A. Para lamang magmukhang maganda.
B. Para mapanatiling malusog at magalang sa sarili. C. Para mapansin ng iba. Or D. Para masunod ang uso. Okay, Cyril? D po, ma'am. Para mapanatiling malusog at magalang sa sarili. Okay, tama. Okay, ikalawa. Alin sa mga sumusunod ang gamit sa pangangalaga ng ngipin? A. Shampoo. B. Toothbrush. C. Suklay. Or D. Nail cutter. Marife? B. Toothbrush. Okay, toothbrush. Ang ating gagamitin para maging malinis ang ating ngipin. Ikatlo, kailan dapat magputol ng kuko? A. Kapag mahaba at madumi. B. Pag gusto mo lamang. Or C. Tuwing gabi lamang. Or D. Tuwing weekend lamang. Okay, Cyril? Kapag mahaba at madumi na ang kuko. Okay, tama. Letter A. Kapag mahaba at madumi na ang ating mga kuko. Ikaapat na katanungan. Bakit mahalaga ang deodorant? A. Para mabango. B. Para hindi magpagpawisan. C. Para hindi maamoy ng iba at maging presko. D. Para sumikat. Marife? C. Para di maamoy ng iba at maging presko. Okay, tama, Marife. Para hindi maamoy ng iba at maging presko. Okay, huling katanungan. Paano mo may papakita ang paggalang sa sarili? A. Sa pamagitan ng pagiging tamad. B. Sa pamagitan ng maayos na pananamit at asal. C. Sa pagwawala sa lansangan. D. Sa hindi pagligo. Cyril? D. Sa pamamagitan ng maayos na pananamit at asal. Okay, tama. Dapat sa pamagitan ng maayos at pananamit at asal. Okay. Tunay nga na kayo ay nakinig sa aking tinalakay ngayong umaga. Okay, maraming salamat mga bata. At meron lamang ako sa inyo ibibigay na takdang aralin. Okay, makinig mga bata ha. Okay, gumuhit ng sarili mong larawan na nagpapakita ng maayos na pangangalaga sa sarili. Isulat sa baba ng iyong larawan ang mga paraan ng iyong pangangalaga sa sarili araw-araw. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, isulat nyo ito sa kwaderno at bukas ito ay aking titignan. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, thank you mga bata. Ngayon kayo ay makakauwi na. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin ngayong umaga. Okay, thank you.